Nako, si Enrile, may babala. Babala o pananakot diyan sa mga sasama sa September 21 rally. Aba, mukhang nagsalita na siya nung mga nakaraan na issue ng flood control projects, yung mga nangyayaring corruption, tahimik siya. Pero ngayon, galit na yung mga tao, lalabas na sa 21, aba, may babala siya. Hindi ko alam kung babala niya ito or pananakot para hindi lumabas yung iba. Ito, ang sabi sa Ang Balita ngayon, nagbigay ng matinding paalala si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa gitna ng lumalalang issue ng katiwalian sa gobyerno. Sa kanyang Facebook post, binalaan niya ang mga nakisawsaw sa kontrobersya. Nakisawsaw ba? Lahat naman. Kahit anong kulay mo, pula, puti, pink, pink, ay kasama naman dyan pagdating sa korupsyon. Lahat naman tayo, may ambag dyan. Kahit yung mga walang trabaho, may ambag din dyan. Paano? Pag bumili ka ng chicheria, soft drinks, sardinas, may tax din yung mga yan. Kaya lahat tayo may ambag dyan. Kaya hindi mo masabing nakisawsaw lang. Galit na talaga ang taong bayan. O ito, sabi niya, may ilang tao sa ating lipunan na sabik makipaglaro sa apoy. Nais ko silang batiin ng good luck. Sana alam nila ang kanilang ginagawa. Ito ay mapanganib at delikadong laro. Ang tanong ko lang, ikaw, alam mo ba ang dahilan? Sa bagay, matanda na to, dapat medyo magalang tayo. Ikaw po, alam mo ba ang dahilan kung bakit galit na ang taong bayan? O sabi niya, kapag sineryoso mo nang inumpisahan ito, wala nang balikan. Manalo o matalo lang. Baka masunog ka rito at umuwi ka ng pilay. Yan ang kumpalarin kang buhay. Yan. Yan yung sinasabi kong pananakot. Siyempre, isipin mo, naku, uuwi akong pilay. Ay, hindi na ako sasama. Yan ang sinasabi kong pananakot. Ay malamang, yung mga naniniwala sa kanya, kahit paano may mga nakasuporta sa kanya, ay malamang hindi nasasama. Ang naturang babala ay inilabas ilang araw bago ang nakatakdang malawakang protesta sa September 21 laban sa umano'y karapalang katiwalian, partikular sa flood control projects at budget insertions. Kala nga naman mananahimik lang. Anong gusto mo? Sasabihin, ay okay lang, wag na tayo mag-rally kasi baka mapano tayo dyan. Naku po, hindi naman siguro ganyan ang mag-isip ang mga Pinoy. Sa ibang bansa nga, kinaya nila. Ngayon, nag-celebrate na sila kasi ang mga buhaya, nalitsyon na. Ngayon, hindi ba kaya gawin ng Pinoy na pababain yung mga kurap dyan? Naku, ewan ko lang kung pabor kayo dito sa babala ni Enrile. Para sa akin, hindi to basta na babala lang. Pananakot ito. O ayon dito kay Dante Perez, tingnan po natin yung reaction nila dito sa post ni Enrile. Sabi ni Dante Perez, nagsalita na naman ng walang pakialam at malasakit sa taong bayan. Sa pool. Sabi ni Flora, ay sus, tahimik sa korupsyon. Yun nga yung nakaraan di ba? Tahimik siya. Ngayong galit na yung taong bayan, pipigilan niya, tatakutin niya. Ay, iba naman yan. Sabi ni Roy Villarante, akala ni GPE naglalaro lang ang mga taong bayan, akala niya hindi seryoso ang ang nakawan sa bansa. Mahirap kasi sa taong patulog-tulog, hindi alam ang nangyayari sa bansa. Ewan ko lang kung may maniniwala pa dyan. Kasi para sa akin, sa 21, yan po yung dineclare ni dating Pangulong Duterte na day of protest. Kahit saang lugar, pwede kayong lumabas, ilabas yung sama ng loob nyo, isigaw nyo para makarating sa leader natin. Yung leader natin, sabi, sasama siya kung hindi siya Pangulo. Kung ikaw naman yung Pangulo, malamang makinig ka. Kung may magsisigaw dyan na Marcos resign, di pakinggan mo na sila. Yung iba nga lang kasi na lumalabas dyan, ayaw nilang maisigaw na Marcos resign kasi ayaw nila sa mga Duterte. Kaya ang ginawa nila, Marcos, damay na si VP Sara Duterte. Mapapansin nyo po yun sa panawagan nila, Marcos resign, Duterte. Oo, damay, dinadamay na. Kasi ayaw nila. Malamang, pag may Duterte na makaupo dyan, baka yung pagdami nila sa kabundukan, mapipigilan. O sabi ni Today Maybe, siyempre, kampis yan ni BBM. Nagsumbong si BBM sa kanya. Sumbong talaga. Kasi sa nangyaring korupsyon, sino yung dapat sisihin dyan? Di yung leader, kung hindi siya weak,
Eh hindi mangyayari yan. Umpisa pa lang, may mapanagot na siya dyan. Bakit ngayon sa termino niya, nagsipaglabasan itong mga to? Samantalang mga nakaraang administrasyon ay merong magnanakaw. Hindi natin mapipigilan yan. Pero hindi ganun kalala. Kasi yung iba, takot sila. Paunti-unti muna. Oo, para hindi tayo mapansin. Eh ngayon, anyari? Sige, hakot na. Weak leader naman siya. Hakot na. Gutom na ang mga buhaya. Eh pag nabusog na, anong gagawin? Abay, litsunin na. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.